Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Must-win Game 5 ng Warriors kontra sa Minnesota Timberwolves. Out pa din si Stephen Curry sa game na ito. Nag-indicate ang unang bahagi ng first half. Solid bench production ang pinapakita ni Jonathan Kuminga. Ganun pa man, late second quarter nang gumawa ng tatlong magkakasunod na 3 points ang veteran Mike Conley. Sinamahan pa ito ng pangangalabaw ni Julius Randle. Gumawa na ng significant lead ang Minnesota Timberwolves at tinapos sila ang first half sa score na 62-47. 15 points na si Julius Randle, 11 points si Rudy Gobert at ganun din si Mike Conley. At 6 points, 5 rebounds and 6 assists naman mula kay Anthony Edwards. Sa second half nga mga kaibigan ay walang pinagkaiba. Kahit anong gawin nga ng Warriors ay hindi nila may baba ang kalamangan ng Timberwolves. Kaya naman sa uli ay tuluyan ng tinapos si Anthony Edwards at ng Minnesota Timberwolves ang season ni Stephen Curry, Jimmy Butler at ang Golden State Warriors. Dahilan kung bakit tulad lamang ng Indiana Pacers ay aabante na sila sa conference finals sa pangalawang sunod na taon. May 5 araw silang pahinga habang naghihintay sa magwawagi sa series ng OKC at ang Denver Nuggets. Sino ba ang nais yung makaharap ng Timberwolves sa conference finals? Ngayon ay tumungo naman tayo sa Game 5 ng Boston Celtics at ng New York Knicks. No Jason Tatum para sa Celtics na nasa do-or-die situation, down 3-1 patungo sa game na ito. Napakainit ng simula ni Derrick White mga kaibigan. Perfect 4 of 4 sa 3 points to start the game. Subalit bukod nga kay White ay buong Celtics team ang nagpapaulan ng 3 points. Ganun pa man, late quarter run nga para sa Knicks at nabaon pa din nila ang 2-point lead patungo sa second quarter. Sa second quarter naman ay lumamang ng double digits sa New York Knicks. Subalit kinailangan nga maupo ni Karl Anthony Towns dahil sa 3 fouls at matapos ito ay uminit si Jaylen Brown. 12 points ang ginawa niya sa quarter na ito at may 17 points na siya na total hanggang sa natapos nga ang first half na tabla ang score sa 59. 19 points si Derrick White at all around 17 points, 7 rebounds and 6 assists naman si Jaylen Brown on very efficient shooting sa field. Sa Knicks naman ay 13 points and 5 assists din si Jalen Bronson. Sa third quarter naman ay may 4 fouls na si Karl Anthony Towns at 5 fouls naman si Jalen Bronson, habang may 32 points na nga si Derrick White at tuloy pa din ang all-around game ni Jaylen Brown. Malaking tulong din si Luke Cornett on both ends at umabot na nga sa mahigit 15 points ang lamang ng Celtics. Sa fourth quarter naman ay nagpatuloy lang ang dominant performance ng Celtics at wala nang sagot ang Knicks dito hanggang sa tuluyan na silang tinambakan nito sa score na 127-102. 34 points and 3 blocks si Derrick White with 7 3-pointers. 26 points, 8 rebounds and 12 assists si Jaylen Brown. 17 points, 5 rebounds si Peyton Pritchard. 14 points, 7 rebounds si Drew Holiday. At 10 points, 9 rebounds and career high 7 blocks kay Luke Cornett. May Game 6 pa nga ang series na ito mga kaibigan.